Titingnan niya lahat kung sino man yung mga yan sa mata at sasabihin niya, not under my watch. Hindi po tayo pasisiel. Sino po ba dito naniniwala may pag-asa pa ang Pilipinas? Taas ang kamay. Yan. Gusto ko lang sabihin, no, at magkikwento lang po ako, no, nakakamiss si Pinoy, hindi po ba? Nandito naman si Kiko D, oh, ang kanyang pamangkin, palakpakan naman natin, no? Sabi ko sa kanya kanina, no, pinapanood ko yung acceptance speech ni Pinoy doon sa Club Filipino. Very dear po sa akin yan. Tanong niyo po kung bakit. Kasi yun po yung unang-unang beses na nangampanya ko para sa pagkapangulo, no? And siguro kami po yung henerasyon nakakita na totoo kung yung mga naluluklok sa pwesto ay talagang nagseserbisyo, talagang may pag-asa at gaganda ang Pilipinas. Tama po ba? At nung pinapakinggan ko po yung acceptance speech ni Pinoy, ang sabi niya, and kinote niya si Father Arevalo, ang sabi raw ni Father Arevalo, ang isa sa pinakamalaking kasalanan ay kung tayo ay mawawalan na ng pag-asa. Ang sabi raw ni Father Arevalo, ito kasi para bang inisip mo na pinabayaan ka na ng Diyos kahit na siya ay sovereign God kung nawalan ka ng pag-asa. Gusto ko lang po dagdagan yon na ayoko mawalan ng pag-asa dahil sa dalawang bagay. Una, dahil po, hindi rin ako nawawalan ng pag-asa para sa sambayan ng Pilipino. Naniniwala po ako na kahit anong mangyari, hindi tayo papabayaan ng sambayan ng Pilipino dito sa pagkipaglaban na ito. Tama po ba? At magiging successful lang po tayo sa 2028 kung maniniwala po tayo sa sambayan ng Pilipino. We will have faith towards our brethren. Otherwise, kung wala tayong faith, di ba, doon sa mga kapwa natin Pilipino, ang hirap silang lapitan at kumbinsihin na bumalik sa daang matuwid. Tama po ba? At pangalawa, kaya ayoko po nawawalan ng pag-asa kasi yun po yung playbook ng mga loko-lokong nandito ngayon naluluklok sa kapangyarihan eh. Yung bang tanggalan tayo ng pag-asa at sabihin, kami ang makapangyarihan, hindi nyo na makukumbinsi yung mga yan dahil ayaw nila sa inyo. Ako kasi ayoko nung nagsasubmit dun sa mga playbook ng mga ito. No? Speaking of, kaya po ako pumayag na magpa-recruit finally sa Partidong Liberal. Finally! Kasi yung team po natin ngayon, yung hindi tayo pasisiil, ito po talaga yung rason kung bakit sa Partidong Liberal ako sumali. Alam niyo naman po, ako po ang isa sa mga mangilang-ngilang abogado ni Congresswoman Laila de Lima. Di ba? And if there's any embodiment, no, anyone who embodies the fact na hindi tayo pasisiil, si Congresswoman Laila de Lima yon. And under her leadership, wala po akong duda sa mga susunod pang taon. Titingnan niya lahat kung sino man yung mga yan sa mata at sasabihin niya, not under my watch. Hindi po tayo pasisiil. So wala po akong duda sa moral leadership ng mga susunod na taon. Nandiyan po si Congresswoman Laila de Lima as the chairman of the Liberal Party. No? Wala po. Meron po, magkakaroon po tayo ng moral clarity. Huling-huli ko lang po gustong sasabihin. No? Sa huling-huli, pinanalo na natin si Congresswoman Laila de Lima sa lahat ng kanyang mga kaso. Pinakawalan na natin, binalik na natin siya sa partido. Nanalo na po tayo. Pinakulong na po natin si Rodrigo Duterte. Ngayon pa kaya tayo hindi lalaban? Hindi ko po gustong sabihin na yung 2028 ay sa atin. Tanong niyo po ako kung bakit. Ayoko pong sabihin na yung 2028 sa atin. Tanong niyo po ako kung bakit. Bakit? Kasi po, ayoko po ng 2028 lang. Sabi po nila para magkaroon ng totoong pag-asa ang Pilipinas, para makabangon po tayo bilang isang bansa, it's not enough for one president to actually raise this country up, no? So para po sa akin, ang plano po natin dapat at least 3 generations, hindi po lang sa atin ang 2028, atin po ang 2034, atin po ang 2040. We will make sure that this country will be in a better place. At sisiguraduhin po natin yan sa pagpaplano po ng mga susunod na henerasyon. Pangako po, sasabihin po namin, yung mga batang liberal, kasama po siguro sila Kiko D, kasama po sila Jules Giyang, no? Babantayan po namin ang bansang ito, magpaparami po tayo, magre-recruit pa tayo ng marami mga kabataan para po siguraduhin, hindi lang po sa 2028, hindi lang po sa 2034, kundi hanggang 2040 minimum. Maraming salamat po.